kung ang petisyon sa Korte Suprema, yung writ of habeas corpus, ay magkaroon ng desisyon na pabor sa Presidente Duterte at utusan itong gobyerno na ibalik, bakit pa sila maghihintay na sa harap-harapan sa mukha nila pagsabihan sila na illegal ang ginawa nyo at ibalik nyo, iwasto, dalhin nyo rito yan. Sila maghahantay doon. Pangalawa, bakit pa sila maghihintay na yung mismong pinagtapunan nila ay mag-i-issue ng pansamantalang release? O di sampal din sa mukha nila yun. Ibig sabihin, lumalabas na ang mga kalakaran sa ilalim ng pag-aaresto ay may diferensya. O kaya binigyan, lalong-lalo pa yung kanyang edad. Matanda na siya, mahina na siya, hindi siya kasing lusog nung siya ay naging presidente noong 2016 na malakas pa. O, yun ang mga kalakaran dyan sa ilalim ng interim release. Kaya yung mga nangungontra dyan, mga kumukontra lang naman mo dyan yung mga nasa kaliwa, saka yung mga dilaw. Sila mga ayaw na ayaw kasi si Presidente Duterte ang pinakasimbolo ng oposisyon ng lahat ng kalokohan, lahat ng korupsyon, lahat ng katiwalian, lahat ng kawalan ng pagsunod sa batas dito sa ating bansa. Siya ang nagiging simbolo ngayon at ang kanyang anak. Kaya kailangan huwag makabalikan dito. Ang problema sa inyo, kahit nga hindi nyo pinabalik yan at nakakulong yan, naglagapa ka ngayon lahat sa halalan. Kapag itong taong bayan ay nanindigan para sa kanilang legasiya, sa kanyang mandato, at talagang niyakap siya at ipinakita sa pamamagitan ng balota, mabuti nga hindi sa karahasan, na tumutol sila sa inyong ginawa. Sana hindi na makarating ang pagkakataon na yung pagtutol na yan ay mapunta pa sa hindi nyo gusto. Maibalik na naman yung mga nakaraang kasaysayan kung saan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng taong bayan ay tinanggal ang mga niluklok nila sa kapangyarihan.